Sabi po dito, pinatigil ni Jesus ang unos. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sa banghang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa siyang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos ng pas ng malalaking alon ang bangka, ano ba't halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro, anila, giba ninyo alintana, lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at inuutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino kaya ito? At sinusunod maging ang hangin at ang dagat. Amen. Pagpalain nga po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. So, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Yes, Heavenly Father, thank you, Father, for this day. Thank you, Panginoon, for the gift of life, O God, sa buhay ng bawat isa. Thank you sa inyong pag-ibig, Panginoon. Thank you, Father, for the joy of our salvation. Thank you, Father, for guidance and security, O God, na dinakon niyo kami, Panginoon, sa iglesyang ito, O God. Lord, sa umagang ito, we pray, Father, for your wisdom, knowledge, and understanding, O God. Talagang ibaba niyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa upang patuloy na maunawaan namin, Father, ng mas malalim yung mga salita upang masunod namin ito ng tama, O God. Lord, buksan niyo ang aming puso, ang aming isipan, at patuloy na magkaroon kami, Father, ng puso, O God, na talagang handang magpaturo sa lahat ng mensahe niyo sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka. Ito po ang aming dalangin. Hindi pasasalamat sa nag-iisa at pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. So yan. So ang title po natin for today ay Jesus Calms the Storm. Amen. So I know ang bawat isa ito ay nabasa na natin sa Bible or kung hindi man ito ay narinig na natin kasi very well known ito eh. Very well known na story siya sa Bible, yung pagpapatigil ng Panginoon sa bagyo, sa unos. Amen po ba? And kung babasahin natin yung Bible, 3 beses siya binanggit eh. 3 beses nabanggit yung story na ito sa Bible. Una po is sa Matthew 8. Tapos ito sa Mark 4. And yung pangatlo ay sa Luke 8. Amen po. Kung babasahin po natin yung chapter 8 ng Matthew. Itong araw na kasi nito, napaka-busy po nito sa Panginoon at saka sa mga disciples. Kasi araw-araw po silang humahayo. Araw-araw po silang humahayo, nagmi-minister sa mga tao, nagpapagaling, nagpapalayas sa mga demonyo. And every time na po sila ay humahayo, sila ay naglalakad lamang sa mga mission. Kasi di ba, hindi pa naman uso noon yung mga sasakyan, di ba? Ngayon na lang naman ang uso ang mga sasakyan. Pero nung time nila, every time na sila ay humahayo, sila ay lakad. So nung time na sila ay in-invite ng Panginoon para magtungo doon sa kabilang ibayo dito sa story. Habang sila ay pumapalaot, syempre, ang Panginoon ay nasa katawang tao niya eh, di ba? Nasa katawang tao ang Panginoon noon. And tayo, syempre, pag tayo ay laging naglalakad, tayo napapagod, di ba po? Tayo nga ay lumakad lamang dyan sa ibaba, napapagod na tayo eh. Kunyari, kami na taga-Bendita, maglakad lamang kami pa uwi. Nakakapagod na. What more sila na every time na parang araw-araw naglalakad sila para mag-mission. So nung time na yun, syempre napagod ang Panginoon. Habang sila ay nasa laot, siya ay nakatulog. And the moment na siya ay nakatulog, bigla namang dumating yung unos, yung bagyo. And
kung aaralin natin yung ano, yung itong kwentong to, di ba, yung mga disciples ni Jesus, lahat sila natakot noong naranasan nila yung matinding bagyo. Amen. Na nakaharap nila. Ilan, di ba, ang disciple ni Jesus, ilan yon? 12 yung disciple ni Jesus. And 4 doon sa disciple ni Jesus, anong trabaho? Mangingisda sila. So parang nakakapagtaka na maging sila natakot doon sa bagyo. Diba? To think na bago sila tinawag ng Panginoon, sila ay mangingisda. Hindi lang mangingisda, pero professional fishermen sila. Kasi yun yung trabaho nila eh. Bago sila tawagin ng Panginoon. Kaya masasabi natin na hindi ordinaryong bagyo yung naranasan nila. Kasi maging sila na yun mismo yung parang araw-araw nilang ginagawa, araw-araw nilang nararanasan pag sila ay nangingisda. Mismo sila natakot. Amen po. Amen. So ang ibig sabihin po dito, kahit na yung mga disciple ni Jesus, araw-araw nilang nakikita na witness yung mga miracle na ginagawa ng Panginoon. May mga time talaga na nakikita pa rin tayo ng Panginoon, na nawawalan tayo ng pananampalataya. Amen po. Sila nga araw-araw na nila na nakakasama ang Panginoon Talagang nakikita nila kung paano gumawa ang Panginoon, kung paano siya magpagaling, paano siya magpalayas ng demonyo. Amen po. Pero natagpuan pa rin sa kanila ng Panginoon yung kawalan ng pananampalataya. And minsan, ganun din po tayo. Kahit na tayo araw-araw na tinuturuan ng salita ng Panginoon, araw-araw tayong in-encourage. Di ba? Araw-araw tayo, binibigyan tayo ng hininga ng Panginoon. And that's a miracle. Amen po. Kasi pwede naman na hindi na tayo buhay ng Panginoon. Amen? Pero dahil binuhay ka ng Panginoon, that's a miracle. Pero kahit na araw-araw nating nararanasan ang miracle ng Panginoon, darating at darating pa rin ang panahon na nakikita ng Panginoon na nawawalan tayo ng pananampalataya, especially pag tayo ay dumadaan sa pagsubok. Amen po. So ngayon po, ngayong araw, let's try to understand pa talaga kung ano yung mensahe ng Panginoon sa kanyang, sa story na to. Amen po. Okay, next po. So number 1, we are not exempt from the storms. So under nun, we face storms because we are humans. So lahat tayo dumadaan ng pagsubok. Amen po. So sino ba yung dumadaan ng pagsubok dito? Taas mo ang kamay. So lahat tayo dumadaan tayo sa pagsubok. Iba-iba nga lang tayo ng difficulty, level of difficulty. Amen po. Ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Pero lahat tayo dumadaan tayo sa pagsubok. Kahit ng mga bata may mga pagsubok na rin niyang nararanasan. Diba? Ito yung mga ito yung mga common na pagsubok na pinagdaraan natin as humans. Yung financial storm. Ayan po. So bago ako magpatuloy, nakakagalak sa Panginoon kasi alam niyo po yung mga nagtitestimony dito po sa unahan. Hindi po birin yung yung mga napagdaanan nila Katulad po ni Ate Beth kanina. Grabe po yung pagsubok na pagdaanan niya. Pero nakakagalak po sa Panginoon sa buhay niya. Kasi bagaman po siya nakakaranas ng mga ganong pagsubok, siya po talagang nakakapagbigay pa ng pasalamat sa Panginoon. Yun po yung mahirap. Mahirap po magpasalamat pag may pagsubok. Pero salamat sa Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng kakayahan, ng lakas para mapagtagumpayan ng lahat ng yun. And yung mga testimony ng mga kapatiran natin, yun talaga yung nagiging kalakasan natin. Amen po ba? Hindi madali yung mga pagsubok ng bawat isa. Pero maniwala po kayo na ang Panginoon He is the God of control. Na lahat na nangyayari po sa atin ay talagang may purpose siya. Na pinapatatag po niya yung ating pananampalataya. Amen po. So, back po tayo dito. So, financial storm. So, yan.
alam ko bawat isa dito makaka-relate eh. Kasi lahat tayo ay gumagastos, parang ang dami-dami natin kailangan bilhin sa tahanan, di ba? Ngayon, inflation na naman, ang taas-taas na naman ng mga bilihin. So kahit may trabaho tayo, parang di natin alam kung paano natin gagastusin yung pagkakasyahin yung mga pera. So yan, pasukan na naman, kailangan na naman ng tuition, ng kung ano-ano, maraming bayarin sa bahay, kuryente, tubig, lahat-lahat na. So yun yung mga common na kinakaharap natin mga pagsubok. Minsan natatabunan na tayo ng alalahanin, hindi na tayo nakakapanalangin. Pero alam niyo po, kahit na gano'n, di ba hindi naman tayo nagkukulang? Ang Panginoon laging talagang yung tulong niya, alam mo yun, yung out of nowhere, ibibigay niya sa'yo eh. Ito nga na share ko lang. Meron akong katrabaho. Parang na-encourage ako sa buhay niya kasi hindi siya Christian. Pero talagang nakikita niya talaga yung kabutuhan ng Panginoon sa kanyang buhay. Kasi siya po ay may dalawang anak. Tapos yung anak niya po parehas special. Di ba po napaka sakit po sa magulang pag ganun po yung anak. Ramdam po sa kanya yung sakit, yung hirap. Pero na-encourage ako sa buhay niya kasi nakikita niya talaga yung kabutihan ng Panginoon. Kasi yung mga gastos nila sa yung pagpapagamot sa kanyang mga anak. Parang minsan nakikita ko na siya na umiiyak na lang. Pero lagi siya nagsishare sa akin na napakabuti daw ng Panginoon kasi every time na kailangan niya, ibinibigay sa kanya. Di ba po? Ganun yung tulong ng Panginoon eh. Hindi lang talaga natin maunawaan, mag-grasp. Pero grabe po ang Panginoon na tumulong po sa atin. Amen po. So ayan, yung medical or health storm. Ito talaga yung pag naranasan natin to, nakakawalan talaga ng pananampalataya eh. So ilan ba sa atin dito yung nakaranas ng mga sakit? Diba every time tayo nagkakaroon ng matinding sakit, hindi naman sa alam natin sa sarili natin na pag dumadaan tayo sa mga ganitong pagsubok, nawawalan tayo ng pananampalataya. Pero alam niyo po ba, kung yung mga patotoo ng ating mga kapatid dito, ilan na sa ating mga kapatid yung pinagaling ng Panginoon? Diba? Sila ay buhay na patotoo kung paano kumilos ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya kung pinagaling sila ng Panginoon, hindi imposible na kaya din ng Panginoon na pagalingin ka. Amen po. Minsan, ginagamit lang ng Panginoon yung mga sakit na yun para patatagin yung pananampalataya natin. Di ba si Jesus, every time siya ay nagpapagaling, sinasabi niya dun sa mga tao na pinapagaling niya, kung may pananampalataya ka, gagaling ka. So kung ngayon may pananampalataya tayo, i-claim na natin na tayo ay gagaling. Amen po. By our faith, we are healed. Amen po. So yung faith po talaga yung napakahalaga po para sa ating mananampalataya. Kasi kung bakit tayo, yung rason kung bakit tayo nagpapatuloy dito, dahil meron tayong pananampalataya. Amen po ba? Kaya yung pananampalataya na meron tayo, huwag natin hayaan na pati yun mawala pa sa atin. So yun, marami pa tayong mga pagsubok na pinagdadaan. Emotional storm, yung pagsubok sa trabaho, kung paano ka makikisalamuha sa ibang tao na hindi mananampalataya. Ito yung sa atin, yung spiritual storm. May mga panahon na tayo ay nanghihina. Amen po ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay malakas. Pero salamat sa Panginoon kasi binibigyan niya talaga tayo ng kalakasan So every time yung katulad ng teaching kanina sa discipleship, ang minsan ng kalaban natin mga mananampalataya is yung kasipagan. Yung kasipagan kasi nawawala sa atin.
Amen po. Kaya tayo nanghihina kasi nga hindi tayo nagsisipag. Kaya natin nararanasan yung mga bagay na ito. Alam natin na tayo sa sarili natin nagkukulang tayo. Amen po. Kung babasahin po natin ang Bible, di ba, maraming Bible characters po na nakaranas din ng mga pagsubok. Si Job, di ba? Alam naman natin yung kwento ni Job, kung paano siya sinubok ng Panginoon. Amen. Tinanggal lahat sa kanya, namatay ang kanyang mga anak, nawala yung ari-arian niya, yung lahat ng ikinabubuhay niya, nawala, nagkasakit din siya, di ba? Pero dahil sa pananampalataya sa Panginoon, ibinalik sa kanya ng Panginoon lahat eh. Amen. Hindi lang ibinalik, pero doble. Doble yung ibinigay ng Panginoon sa kanya. Si Sarah, di ba nakaranas din siya ng pagsubok sa pagiging baog niya. Amen. Pero dahil sa pananampalataya sa Panginoon, nagkaanak siya. Si Joseph, nakaranas siya ng pagsubok sa kanyang mga kapatid, binenta siya ng sarili niyang kapatid mismo, inalipusta siya, nakaramdam siya ng sakit. Alam niyo po ba, noong binabasa ko po yung life ni Joseph, ako po iniiyak. Kasi parang, ang sakit po sa pakiramdam na mismo yung pamilya mo, yun yung mag-aalipusta sa iyo. Na dapat doon ka makakaramdam ng tunay na pagmamahal eh. Pero salamat sa pananampalataya ni Joseph. Kasi dahil doon siya ay naging governor ng Egypt. Amen po. Marami pa, si Abraham, si David, lahat ng karakter sa Bible na mababasa natin, sila ay sinubok sa kanilang pananampalataya. Bago sila naging effective na servant ng Panginoon, sila ay sinubok sa kanilang pananampalataya. Ganun din tayo. Kaya tayo sinusubok sa ating pananampalataya para maging effective tayo na servant ng Panginoon. Yes. Amen. Ano po, ito yung natutunan ko eh. Na every time po ako ay dumadaan sa mga pagsubok, hindi ko pinagpe-pray na mawala yung pagsubok. Ang pinagpe-pray ko, Lord, bigyan mo ako ng lakas para mapagtagumpayin ko yung pagsubok na yun. Kasi kung lagi na lang natin iiwasan yung mga pagsubok na yun, walang mangyayari po sa atin. Amen. Hindi natin mararanasan yung paglago ng ating pananampalataya kung lagi na lang tayong tatakbo sa mga pagsubok. Pero every time talagang hinaharap natin yung mga pagsubok na yun at talagang nananampalataya tayo sa Panginoon, nananalangin tayo sa Panginoon na mapagtagumpayan natin yun, lahat ng yun malalagpasan natin. Amen po. Next po. O sabi po sa Santiago 1 verse 2 to 3. Mga kapatid, magalala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat inyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen po. Yung mga pagsubok na nakakaharap natin, yan po ay part po ng ating paglago sa ating pananampalataya. Kaya, lagi po tayong magalak. Kasi hindi lahat ng tao nakakaranas ng nararanasan natin ngayon. Kaya ipinipigil ng Panginoon yung mga pagsubok na naranasan natin kasi alam niya na kaya mo. Kaya katulad nga ng mga mensahe ng last week, di ba? Last week. Ang Panginoon talaga yung maghahanda sa atin. Amen. Yes. Especially pag tayo dumaraan ng matinding pagsubok. Amen po. Sige po, next po. Yan, under pa rin po ng number 1, we face storms because we are Christians. Amen. Madami tayong kakaharapin na pagsubok as Christian sa sarili natin, sa pamilya natin, sa mga tao na nasa paligid natin, yung mga tao na hindi pa naman mananampalataya, makakaranas tayo ng mga persecutions, ng mga hindi magandang bagay. Pero more on more on salita pa eh.
napaka-bless nga natin eh, kasi hindi pa naman tayo dumaranas talaga eh. Di ba sabi nga sa Bible, hindi pa dumadanak ang ating dugo sa pagsunod natin sa Panginoon. Napaka-bless po natin kasi ang ating pong country ay democratic country, Christian country. Pero minsan po, parang napapaisip din ako na dahil po dun sa sobrang blessed natin, nagiging complacent na tayo. Na hindi na tayo nag-exert ng effort para mas lumago pa ang ating pananampalataya. Kasi may freedom tayo eh. Parang nagagawa natin ang gusto natin eh. Kung gusto natin na umatay ng church, a-attend tayo. Kung ayaw natin umatay ng church, okay lang. Kasi marami tayong oras eh. Yun yung parang bad side ng pagiging democratic country natin. Kung bakit hindi lumalago yung ating pananampalataya. Yun po. So, yun nga, huwag natin gamitin yung kalayaan natin po para tayo ay makagawa pa ng masama. Lagi nating unahin po yung mga bagay na talagang makakalugod sa Panginoon. Sige po, next. Ito po. Sige po, balik po tayo doon sa 1 Peter 4:12-19. Ito po yung ito po yung babala ni Peter para sa ating mga Kristiyano. Sige po, basahin po natin. Pagdurusa bilang Kristiyano, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Nawaring may isang katakatamang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matawa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Yes. Diba napakaganda po noong mapakinggan. Na every time po tayo ay dumaranas ng pagsubok, tayo po ay nakikihati doon sa pagdurusa ni Kristo. Amen po. Ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimasok. Ngunit kung isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambayan ng Diyos at kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyong ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya na makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masama at makasalanan? Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos, ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Amen. Amen. Napaka-bless po ng mga tao na dumaranas ng pag-uusig dahil po sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaysa po doon sa mga tao na inuusig dahil sa paggawa ng masama. Kaya mapalad po tayo na nakakaranas po tayo ng mga ganito. Dahil alam po natin na ang kalooban ng Panginoon yung nasusunod natin. Amen po. Sige po, next po. Yan, 2 Corinthians 11:25-26. Ito po yung naranasan ni Paul habang siya ay sumusunod sa Panginoon. Sige po, basahin po natin. 2 Corinthians 11:25-26. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barko ng aking sinasakyan at minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog at sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Amen. Kung pag-aaralan po natin yung buhay po ni Paul, grabe po yung naranasan niya bilang tagasunod ng Panginoon. Pero, alam niyo po, kahit po ganun yung naranasan niya, grabe din naman po yung testimony niya. Yes. Amen. Grabe po yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Mapalad po tayo kasi hindi natin naranasan yung mga bagay na ito. Hindi ko nga po alam kung
paano kaya kung sa atin nangyari po ito? Nasaan na kaya tayo ngayon? Ganun pa rin kaya tayo katatag? Ganun pa rin, magpapatuloy pa kaya tayo? Di ba? Ito ay buhay na patotoo sa nangyari sa ating mga kasamahan dito sa iglesia, pinapas. Di ba nung sila ay nag-mission? Di ba? Naranasan nila yun na nasa gitna ng dagat, tapos may bagyo. Di ba alam niyo po, ang pinakadelikado po na nasasakyan talaga is yung sa water. Kasi kung iisipin po natin, ang mundo po natin ay composed po ng 80% ng body of waters. And 20% pa lang po noon yung na-discover, parang gano'n, yung nalalaman nila kung ano yung nasa ilalim noon. And 60% po yung hindi pa. So, wala tayong idea kung ano talaga yung nasa ilalim ng dagat. Kaya, isa sa pinakadelikado po na sasakyan po is yung sa dagat. Kasi hindi mo alam kung saan ka pupulutin pag nasira yung sinasakyan mo doon. Diba po? Naranasan po yun ng ating mga pastora. Pero salamat po sa Panginoon, kahit na naranasan po nila yun, hindi po tumigil sila sa paghahayag po ng salita ng Panginoon. Naalala ko po yung mga sharing ni Josh, ni Nanay Bebe. Di ba po? Grabe po yung ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay, kina Paswini, kina Bot. Papuri po para sa Panginoon sa kanilang mga buhay. Dahil kahit na sila ay nasa gitna ng pagsubok, nagagawa pa rin nila magministeryo. Yung kanta natin kayo nga di ba? Parang sa kalungkutan, I praise when I'm doubting. Sorry, hindi ko pa alam yung lyrics Di ba? Sa lahat ng pagkakataon, napupuri natin ang Panginoon. Whether ito man ay kung ito man ay magandang pagkakataon o masamang pagkakataon, kung tayo man po ay nasa pagsubok, dapat po napupuri pa rin natin ang ating Panginoon. Amen. Yun po kasi yung kulang sa atin yun. Kulang po sa atin yun. Na pag tayo pa ay dumadaan sa pagsubok, nawawala na rin po yung ating pananampalataya. Amen. Laksan po natin yung ating kalooban at ating pananampalataya. Next po. Sabi po sa Matthew 5:11, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Amen. So that, every time po tayo na inuusig, tayo po pinagpapala ng Panginoon. Amen. Next po. Ganun din po yung sabi sa 2 Timothy 3:12. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Amen po. Alam niyo po, ang pagiging Kristiyano hindi po talaga sa madali. Kasi ang tingin sa iyo ng tao, perfect ka. Parang hindi ka na pwedeng magkamali. Parang hindi ka na pwedeng magalit. Parang hindi ka na mabubuhay sa... Alam niyo yun, yung wala ka ng pakiramdam. Ganun yung ini-expect ng tao sa iyo Kasi gusto nila, nakikita nila lagi sa iyo yung maayos, yung lahat. Yung perfect ka na, yung wala na talaga may iintenta sa iyo. Pero syempre tayo po ay nasa katawang tao natin. And tayo po ay nagpo-fall short tayo, may mga lapses tayo. Nakakaramdam tayo ng sakit. Amen po. Pero salamat sa Panginoon kasi itinutuwid niya tayo na imbis na tayo ay pumatol sa kanila, binibigyan tayo ng Panginoon ng self-control. Amen po. Napakahalaga po nun sa atin. Kasi, paano po tayo magiging patotoo sa karamihan kung hindi po nakikita sa buhay natin ang Panginoon. Amen. Ito mga sharing ng mga kabataan. Mahalaga po na inaaral natin ang buhay ng Panginoon. Okay lang tayo na ma-inspire din sa ibang Bible characters.
like Paul, lahat. Marami kasing inspiring eh. Pero, mas aralin natin yung character ni Jesus. Yes. Amen. Kasi the more na mas kilala natin ang Panginoon, the more na mas madali para sa atin na sumunod sa Kanya. Yes. Amen po. Hindi na tayo mahihirapan na sumunod sa Panginoon kung ang ating mga character po ay katulad na ng sa Panginoon. Mahirap, oo, totoo, mahirap po. Kasi it takes yung ego natin, yung ego, yung pride, lahat aalisin sa atin. Pero napaka worth it po noon. Amen. Sobrang worth it po noon para sa atin. Yes. And yung sinasabi ni Josh na suffer now, enjoy later. Ay, tama. Suffer now, tama. Suffer now, enjoy later. Hindi tama. Christian tayo. Kaya kailangan natin mag-suffer ngayon. Christian tayo. Huwag niyong pitahin ang mga sarili mo. Kaya, kailangan natin mag-suffer ngayon para makamit natin yung buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yung main reason kung bakit tayo naandito, dahil para matanggap natin yung buhay na walang hanggan na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Kaya, magalak tayo pag tayo ay nagsasuffer ngayon, pag tayo ay nakakaranas sa matinding pagsubok. Dahil alam mo na iyon ay God's approval sa ating trabaho bilang Kristiyano. Amen po ba? Ito, sample lang din. Nung si Peter at saka si John, nung sila ay nag-share ng gospel, na-persecute sila dun sa pag-share ng gospel. Pero alam mo, hindi sila nalungkot. Nagalak pa sila kasi alam nila na sinusunod nila yung kalooban ng Panginoon. So, ganun din po, ganun yung attitude talaga na dapat nating ma-adapt eh. Amen po. Amen. Praise. Amen. Kung sa tingin natin ngayon, we are on the midst of storm because we are simply humans or because we are Christians, alalahanin natin na number 2 po, Jesus will help us to deal with storms. So, under po na through faith. Marcos 4:38, ngunit siya nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Siya ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka ba nababahala na mapahamak tayo? Amen. So, back tayo dun sa story. Amen. Di ba nung time na sila ay nasa laot, nakita ng Panginoon na nawala sila ng pananampalataya eh. Natakot sila. Amen po ba? And alam naman natin na the absence of faith is fear. Amen. So nakita ng Panginoon na nawala ng pananampalataya ang kanyang mga disciples. Kaya nirebuke niya ang mga ito. Ano sabi sa Marcos 4:40? Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? And ganun yung inire-remind sa atin ng Panginoon minsan, pag tayo dumadaan ng pagsubok, bakit tayo matatakot? Bakit wala ba tayong pananampalataya? Wala ba tayong pananampalataya? Amen. Meron tayong pananampalataya. Napapangunahan nga lang tayo ng takot. Amen po. Ilang beses nabanggit ang do not fear sa Bible? Ilang beses po nabanggit ang do not fear sa Bible? Amen. 365. Ilang days po sa isang taon? 365. So, nire-remind po tayo ng Panginoon na araw-araw, huwag po tayong matakot. Amen. Kaya we need to exercise our faith daily. Isa sa pinaka-effective way para ma-exercise natin ang ating faith ay ang maniwala at sundin ang salita ng Panginoon araw-araw. Amen. Uulitin ko po. Isa sa pinaka-effective way para ma-exercise natin ang ating faith ay ang maniwala at sundin
ang salita ng Panginoon araw-araw. Amen. Hindi po occasionally. Araw-araw po. I-apply po natin yung lahat ng tinuturo sa atin ng Panginoon. Amen. At naniniwala, kung i-apply po natin lahat ng tinuturo ng Panginoon sa atin, naniniwala po ako na wala pong pagsubok na hindi na natin kayang pagtagumpayan. Amen. Amen. So, next po. Through His Word, Jesus shares the secrets of standing strong against the storm of life. In Matthew 7:24-27, tayo po dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salitang kung ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umuulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi naggiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hanga na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangnan, umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Amen. We need to practice our obedience sa pagsunod natin sa salita ng Panginoon. Amen po. Lahat po ng napapakinggan natin dito sa iglesia, dapat po na-apply po natin ito sa ating personal na buhay. Amen po. Amen. Kasi ito po yung magiging solid foundation natin. Lahat po ng salita ng Panginoon na marireceive natin dito sa lahat ng teachings, huwag lang po natin siyang isulat dyan sa mga notebook natin. Pero isulat natin siya sa mga puso natin at itatak po natin sa ating mga isipan. Amen po. Amen. Kaya minsan, di ba, ang prayer natin lagi pag tayo ay pagkakatapos ng Word of God, Lord, lahat po ng mga salita na narinig namin ay hindi lang basta namin narinig, kundi maitanim po sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. Pero pagdating ng pagsubok, naitanim ba? Naitanim ba? Baka naman nalaglag. Nalaglag saan? Baka na ipato mo kung saan ng salita ng Panginoon, na misplace mo na. Ito, share ko lang. Naalala ko yung pag-mission namin dun sa Laos. Para para yung pag-notes natin tuwing Sunday service. Kasi kami, syempre, may language barrier. So every time na kami makikipag-usap, saan na ba yung Parang nabasa ko na yung kanina eh. Minsan, ganun din tayo. Pag dumadaan yung pagsubok, bakit naman sa akin pass? Nasaan na ba yun? Kasi hanggang sulat lang tayo eh. Pero hindi naman nakikita sa buhay natin yung application. Amen po. Mas mahalaga po na nauunawaan natin talaga at itatanim po natin sa mga puso natin at itatatak po natin sa isipan lahat ng mensahe ng Panginoon na itinuturo ng lingkod niya dito sa unahan. Amen po. Kaya paulit-ulit po yung mga mensahe kasi hindi naman po natin talaga nauunawaan eh. Amen po. So yun, challenge po sa atin talaga. Lagi na yung challenge sa atin eh. Lahat po nung napapakinggan natin, hindi lang basta natin yung isusulat. Pero talagang may apply po natin sa ating mga buhay. Amen po. So we should put always into practice what we hear. Amen. Hindi lang tama na yung minsan na tayo ay nadaya. Amen. Tama na yung minsan na tayo ay nalinlang ng kaaway. Dahil mas pinakinggan natin yung tinig niya kaysa dun sa tinig ng Panginoon. We should put always into practice what we hear. Especially pag ito po ay galing sa Panginoon. Amen. So, sayo po, next po. James 1:22-25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Amen. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao
ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang pagkatapos ay nakakalimot. Ano? Nakikinig lamang tapos nakakalimot. Huwag naman po sana tayo yun. Amen po. Lagi po natin itanim ang salita ng Panginoon sa ating mga puso. Amen. Amen. So sige po, ito, another thing. So, ito naman po ay pamilyar na verse na sa atin, yung Matthew 6:19-21 and Matthew 6:31-34. Amen. Kung babasahin po natin ito ay tungkol dun sa ano na yung kailangan, yung ating mga isipan, kailangan nakatuon na sa mga panglangit na bagay. Amen. Tingnan niyo po, kung iisipin natin, mostly naman ng mga alalahanin natin dito, mostly ng mga pagsubok natin dito sa mundong ito, ay makamundo. Amen po. Pero kung ang ating isipan ay talagang itutuon natin sa mga bagay na panglangit, wala na po tayong poproblemahin eh. Amen. Amen. Okay. Kasi hindi na tayo para dito sa mundong ito eh. Para na tayo sa Panginoon. Amen po. Yes. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Sige po, next po. Amen. Through prayer, God offers peace to guard our hearts and mind. Philippos 4:6-7. Sabi po doon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ang hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pag-isa kay Kristo. Amen. So isa sa mga advice ni Paul sa atin, now we must turn our worries into prayer. Na kapag tayo ay nag-aalala, manalangin po tayo. Yes. Hindi po matatapos ang alalahanin sa pag-aalala lang. Amen po. Kailangan po manalangin po tayo. Alam po natin na ang Diyos ang may control po sa lahat. Amen. Sabi po dun sa Hebrews 4:16, kaya nga huwag na tayong, hindi pa ata nalagay dyan. Kaya nga, huwag na tayong magkatubiling lumapit sa trono ng mahabang ating Diyos at doon makakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito. Amen. Ang kailangan lang po ng Panginoon ay yung pagdulog natin sa Kanya. Iniintay po tayo ng Panginoon lagi na lumapit sa Kanya every time tayo po ay nakakaranas ng pagsubok. So nasa atin po kung tayo po ay susunod sa panawagan ng Panginoon. Amen. Don't try to solve the problem in your own. Lagi po natin idulog sa panalangin. Amen po. Do you want to worry less? Do you want to worry less? Tanong po yun. Do you want to worry less? Pray more. Amen. So, ito, yung bumabasahin natin, yung verse 7, sabi dito, ang kapayapaan ay binibigay ng Diyos ay hindi kaya maunawa ng taong walang pagkakilala sa Diyos. Iba po kasi yung God's peace kaysa doon sa worldly peace na ibinibigay ng mundong ito. Hindi po ibig sabihin na kunyari, walang nangyayari sa paligid natin, tahimik ang ating paligid. Tapos, okay naman yung pakiramdam mo, may peace ka na. Pero yung totoong pong peace ay ang totoong peace po, the true peace comes from knowing that God is in control of everything. Amen. Pag alam po natin na ang Panginoon ang may control sa lahat ng bagay, yun po yung totoong peace. Amen. Amen. Sige po, next po. So yan, last. Through His sacrifice. Amen. So yung greatest storm po, yung greatest na pagsubok na pwede nating makaharap sa ating pamumuhay dito sa mundo is ito po, yung Judgment Day. Amen. Ano pong sabi sa 2 Peter 3:7, 10, 12? Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasulukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at pagdipol sa masamang tao.
Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok ng apoy at ang lupa, at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano pang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay ng pagiging maka-Diyos, na hinihintay ng pagmamadali, pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngayon, isa po sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat tayo lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. So lahat po tayo magsusulit sa Panginoon at hahatulan tayo ng Panginoon sa lahat ng mga nagawa natin. Amen po, sa lahat ng kasalanan na nagawa natin. Amen. So totoo po na ang pinakamalaking pagsubok na kakaharapin natin is yung Judgment Day. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon kasi binigay niya na yung cross eh. Thank you sa Panginoon sa kanyang sacrifice kasi through this sacrifice, malalagpasan natin yung Judgment Day. Amen. Kung tayo po ay talagang mananampalataya sa Kanya, kung talagang kung tayo ay susunod sa Kanya. Amen po. Ano pong sabi doon sa Romans 5:6-10? Sapagkat noong tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay nino man ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin, nung tayo makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayong may mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen. Grabe po yung pangako ng Panginoon sa atin. Amen po. Kung talagang uunawain po natin yung salita ng Panginoon. Bagamat na malapit na yung Judgment Day, pero salamat sa Panginoon. Kasi napagtagumpayan niya na yun eh. Ang kailangan na lang talaga natin ay manampalataya sa Kanya at sumunod. Yes. At huwag natin hayaan na mawala yung pananampalataya na binigay niya sa atin. Amen po ba? Amen. Ito lang yung gustong makita sa atin ng Panginoon eh. Sige po, next po. Amen. Gawa 2:38. Sumagot si Pedro, pagsisihan niya talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabuptismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At sa Marcos 16:15-16, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mong sumampalataya at magpabautismohan ay maliligtas, ngunit ang ayos sumampalataya ay maparurusahan. Amen po. So ang gusto ng Panginoon sa atin, ang ine-expect ng Panginoon sa atin ay tumalikod tayo sa mga kasalanan natin at i-share yung gospel. Amen po. So ito, malapit na po ako matapos, pero gusto ko po itong i-share sa inyo. Kagabi po, kami po ay nagkaroon ng overnight, kami mga kabataan. And isa pong part doon sa aming activity, tinukuha po kami ng cellphone. Tapos, binato po. Tinukuha po kami ng cellphone. Tapos, ang instruction po sa amin, ang challenge po sa amin, nung tagapagsalita, mag-message kami dun sa mga Facebook friends namin na hindi mananampalataya na Jesus loves you. Amen. Alam niyo po, kahit iba-iba po kami ng tao na pinagsendan ng message na yun, isa po yung naramdaman namin. Yung joy. Yung joy po ng pag-share ng gospel. Alam niyo po, hindi naman po talaga kailangan sobrang extravagant ng pag-share natin ng gospel. Malaman lang ng kapatid mo na mahal siya ng Panginoon, sapat na po yun. More than doon sa magagandang advice na ibibigay mo sa mga kapatid mo, yung malaman niya na may Diyos na nagmamahal sa kanya.
Amen po. So, kaya encourage ko po ang bawat isa na mag-message po sa mga friends natin na mahal po sila ng Panginoon. Ngayon na po. Pero pag po tayo may mga pagkakataon. Pero alam ko po ang bawat pagkakataon ay ang bawat oras ay tamang pagkakataon. Amen po. Wala pong tamang oras. Ngayon po yung tamang oras para i-share po si Jesus sa mga tao na wala pang pananampalataya. Amen po. Sige po, next na po. Yan. Para sa ating conclusion, ito po yung pangako sa atin ng Panginoon eh. Sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyo, John 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipagkaisa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Sa English po, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Amen po. Lahat tayo nakakaranas ng pagsubok, pero tandaan po natin yung salita ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon sa mga salita niya. Na lahat ng ito po ay napagtagumpayan ng Panginoon. So yun po, next po. So yan, are you in the middle of the storm today? Happens for a purpose, para mapatatag ang ating faith. Jesus, Lord of the storm. God is always in control of everything. Doesn't last forever. Jesus already paid the price and have overcome the world. Amen po. So nawa po ang bawat isa ay talagang na-encourage at napalakas ng salita ng Panginoon. I know everyone ay talagang kinausap ng Panginoon sa mga oras na ito. And I pray na hindi lang basta talaga natin napakinggan yung mga salita ng Panginoon yun, kundi itanim po natin ito talaga sa ating pinakamatambang bahagi ng ating mga puso. Yun po. At ito po i-apply natin sa ating mga buhay. Yun po. So, samahan niyo po ako sa panalangin bilang sa ating pagtatapos. Yes, Heavenly Father, maraming salamat po muli sa magang ito, O God, sa inyong mga salita, Panginoon, na talagang nagturo sa amin, nagtuwid, nag-remind, Panginoon, sa amin ng mga kailangan namin gawin, O God. Lord, minsan patuloy kami humingi ng patawaran, Father, sa mga panahon, O God, na kami dumaranas ng pagsubok. Nakikita niyo kami, Panginoon, na nawawala ng pananampalataya. Pero maraming salamat sa grace, O God, na ibinibigay niyo, Panginoon, sa amin, sa kalakasan, O God, sa pananampalataya, Panginoon, na malalagpasan namin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa aming buhay sa tulong mo, O God. Kaya maraming salamat. Papunihan ka, Panginoon, dakilain ka. Maraming salamat. Patuloy na binabalik namin ang pinamataas na pagpupuni, pagdakil at pagluwalhati sa nag-iisa at pinamatamis na pangalan ng Jesus. Amen.